Alright, Magenta is here and right away, gagawa tayo ng content about kay Vico Sotto and what is the reason and why I support Vico Sotto for the 2028. Just to give you the context with this one, hindi ako bayad sa mga ginagawa ko. I'm just starting my channel. Hindi nga ako kilala ni Vico Sotto. So what I'm doing right now is I'm just doing an early campaign. Hindi nyo ako masisisi kung ito yung bet ko for the next presidency. Kasi if you will ask me, gusto ko talagang ang susunod na presidente, talagang si Vico. Napaka-logical kung siya ang pipiliin mo na next president. And the very reason is because very common lang ang rason ko pero sigurado accurate. Una, si Vico Sotto sa loob ng ilang taon, wala kang masasabi sa kanya na nagkaroon siya ng bahid ng dungis sa pagiging mayor niya sa Pasig. Pangalawa, bata, matalino. Pangatlo, good governance. At si Vico Sotto, sabihin na natin anak siya ng celebrity, pero mas pinili niyang mag-public service at hindi sinundan yung pagiging artista lang. 2019, tinalo niya ang halos 3 dekadang political dynasty sa Pasig. Simply means na talagang chosen one siya, una pa lang. At mula noon, naging symbol na siya ng liderato. Eto, 3 bagay. Simple, matino, tsaka tapat. Yan yung kailangan natin. Pero hindi lang to tungkol sa, syempre, pag-good boy na image. Kasi sa likod ng mahinahon niyang boses, meron tayong malinaw na prinsipyo. Good governance, transparency, tsaka accountability. Kaya ngayon, pag-uusapan kung sino ang posibleng leader sa 2028. Natural lang na mapasama ang pangalan ni Vico Sotto. Dahil nga sa matino, mahusay, at meron tinatawag na integrity or integridad sa ganitong bagay. So sa bawat survey at citizen feedback, laging mataas ang tiwala ng mga Pasigueño kay Vico. Why? Wala nang iba kundi because of consistency. Walang bahid ng corruption, walang drama, tsaka merong malinaw na direksyon. At sa loob ng ilang years niya sa Pasig, masasabi natin na ang 3 bagay na to ay nanatiling consistent. Kumbaga hindi lang siya sa una, hindi lang puro pa-hype, hindi lang puro pabida, di ba? Kumbaga, napatunayan talaga niya na kaya niyang makipagsabayan through that. Walang bahid ng korupsyon, walang drama, at merong malinaw na direksyon. Habang may ibang mayor na nahuhuli sa COA audit tsaka overpriced projects, si Vico Sotto naman ay kilala sa open data policy, kung saan makikita ng publiko ang breakdown ng city budget at projects. Sa panahon ng duda, merong isang Vico Sotto na nagpapatunay na pwede pa rin maging matino at mahusay ang isang politiko at isang gobyerno. Let's be honest. Guys, maging honest kayo sa sarili nyo. Sawang-sawa na kayo sa mga politiko. Tama, sawang-sawa na kayo sa pamumulitiko at pamumulitika. Kaya please, tulungan nyo ako just to support this guy for this 2028 early campaign. I want him to win. I really want him to win so bad. Kasi nakikita ko na pagkakatiwalaan ko, there's a hope eh. Kumbaga pag titignan mo siya, there is a hope for him and for our country kapag siya nanalo. Kaya isa sa mga nakaka-inspire kay Vico ay ang kakayahan niyang mag-reform. Mag-reform kahit sa loob ng luma at magulong sistema. Like, tinapos niya yung under-the-table system sa mga business permits. Nakita natin yan. Nilinis niya rin yung procurement process. Pinatibay niya yung healthcare system sa Pasig. Sana buong Pilipinas. And may mga sumubok harangin siya, mga dating nasa pwesto na ayaw ng pagbabago, syempre, pero hindi naman siya umatras. Patuloy siyang nagtrabaho kasi yan yung klase ng leader na gusto ng maraming Pilipino. Hindi man perfect, pero at least merong paninindigan. Habang ang iba, puro press release, kay Vico Sotto naman, nasa kalsada, kausap ang tao, programang merong ugnayan sa barangay kung saan direksyang nakikinig sa concerns ng mga residents. Nagpapatayo siya ng Pasig Housing Program para sa mga informal settlers at Pasig City Scholarship na hindi base sa politika kundi sa performance at pangangailangan. Kaya, ibang klaseng leader, hindi man parang boss, kundi parang servant leader lang. At sa bansa nating sanay na sa palakasan, Vico Sotto ay paalala na pwede pala ang pantay-pantay. Sa modernong panahon, modernong pamamahala, si Vico ay isa sa mga unang local officials na nag-digitalize ng systems ng city halls, online permit, real-time project tracking, citizen feedbacks portal.
Ito yung mga reforma na dati halos imposibleng gawin dahil sa resistance ng mga traditional official. Pero sa pamumuno ni Vico, unti-unting nagbago yung system. Ang ganitong klase ng governance kapag nailipat sa national level, maaaring maging modelo ng modern, transparent government sa buong bansa. And merong malinaw na pananaw sa politika, hindi siya populist, hindi rin siya paepal, sa halip nakafocus lang siya sa policy over publicity. Kapag may issue, hindi siya agad nagre-react, pinag-aaralan niya muna. At kapag nagsalita, may laman, hindi lang soundbite. Kaya ito ang kulang sa maraming leader ngayon. Kulang sila sa tinatawag nating prinsipyo. Kulang sa prinsipyo ang karamihan ngayon. But this one is really good kung may intindihan natin na yan ang dahilan kung bakit si Vico ay unti-unti nagiging symbol ng bagong politika. Hindi ba natin alam kung tatakbo talaga si Vico sa 2028? Wala rin naman akong idea, pero I'm hoping and praying that he will step up. Pero kung pag-uusapan ng potential, track record at pag-asa, malinaw. Sa panahon ng ingay, ang tahimik na gumagawa. Sa panahon ng duda, siya ang nagpapatunay na posible pa rin na matino at mahusay na pamumuno. Ito ang Pilipinas Politics at ito ang dahilan kung bakit si Vico Sotto ay dapat suportahan sa 2028 hanggang sa susunod. Mga kababayan, mag-isip, magsuri at manatiling mapanuri. Thanks for watching.